I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Mayroon akong upload videos tungkol dito kay Secretary Herbosa ng DOH. Ay nako mga bes, ewan ko na nga ba. Kanino kaya mag-trust ang Pangulong Marcos Jr.? Siyempre, sa misis niya, sa mga anak niya, yung talagang pinagkatiwalaan niya. Siyempre, higit sa lahat ang mahal na Panginoon. But anyway, mayroon tayong video dito tungkol dito kay Secretary Herbosa. I think class 2024 pa yun eh. Correct me if I'm wrong. Oo. Ngayon, ito, another issue na naman mga bes. Ano ba talaga? Diba? Oh. Dahil dyan, para kompleto detalyado, basahin ko po sa inyo. Sabi po ng Abante. Oh, 'di ba? Sa totoo lang, mga kababayan, sabi ko lagi, dekada na po ang korupsyon sa Pilipinas. Hindi lang talaga na sisita itong mga ito. Kasi walang maninita eh. Well, but this time, siyempre ang Pangulo, sabi niya nga, kahit mga kaalyado niya pa yan, kahit sekretary niya naman yan, pag nagkasala, siyempre, batas ang pairalin. Herbosa, pinaimbestigahan ng DOH employees dahil sa pagiging close sa kontraktor. Ay, nako, mapapakanta ka. Mapapakanta ka na lang talaga, mga bes. O, ayan, sabi dito. Ayan, basahin po natin, December 3, 2025. Advance Merry Christmas to all of you guys. Ilang kawani ng Department of Health, which is ang DOH, ang hiniling sa Office of the Ombudsman na imbestigahin si Health Secretary Teodoro Herbosa dahil sa posible umanong paglabag sa anti-graft at procurement laws dahil sa aldimanoy pagiging malapit sa isang health contractor. O biro nyo ha, mga kababayan ha, mismong mga empleyado ng DOH ang nagpaimbestiga sa ombudsman. Ay nako, ano nangyari sa Pilipinas? Ano ba yan? Grabe kayo. Ang Swelling Pharma Corporation. O yun ha. Ala kayo. Well guys, no? Malalaman natin sa takdang panahon. Ha? Nako, ewan ko. Sa inisinampa ng reklamo, inakusahan ng mga empleyado si Herbosa ng fraternizing o pagiging masyadong malapit sa kumpanya habang aktibong kasali sa bidding at procurement activities ng DOH. Hala, seryoso? Talaga lang? Hala, ano ba yan, Mr. President? Aba, magiging maingat ka sa mga sekretary mo. I'm not saying, I'm not accusing Secretary Herbosa kasi wala pa namang investigasyon. Pero ibig sabihin, dapat ang Pangulong Marcos Jr., dapat mag-ingat. Ha? Delikado dyan, mga bes. Alam nyo, mga kababayan, sa mga ganitong issue, alam nyo ang napupurahan ang Pangulo. Totoo yun. Grabe talaga. Dito nyo makikita na talagang may pulso ang batas sa Pilipinas sa panahon ng PBBM. Di ba? Dati-dati hindi nila magagawa 'yan. Kahit yung dating sekretary ni Digong sa DOE, si Secretary Jose. Di ba? Ngayon lang na found out na may ginawa siyang hindi maganda. Ang charge sa kanya is graft, di ba? Tulad ni Secretary ng DepEd. 'Di ba? Si Secretary Briones, ayun. Sa panahon ni PBBM natuklasan ang mga 'yan pag nanakaw. 'di ba? Saka si Duque ng DOH, matindi. Saka si Mr. Lau. 'di ba? Wala eh. Walang may malakas na loob na para sugpuin itong mga 'to eh. Si PBBM lang talaga. Ayon sa reklamo, dumadalo si Herbosa sa mga kumpanya ng sponsored trips
social gathering at out-of-town activities ng swelling kahit na may ongoing procurement ang kumpanya sa kanyang tanggapan. Wow! Sosyalero pala itong sekretary nyo. Bakit parang nakikipag-compete kay Sara Garutay? Ha? Traveling around the world. Di ba? O, ayon sa mga empleyado, ang sobrang pagiging malapit ni Herbosa sa swelling ay maaaring magdulot ng hindi makatarungang pribilehiyo sa isang kontraktor at posibleng impluwensyahan ang decision behind the scene. Agoy, agoy. Ayan ang sinasabi natin. Bakit naman kasi Secretary Herbosa? Ano ang transaksyon mo dyan sa swelling corporation contractor na yan? Or baka may mikos-mikos. Who knows, guys? Hindi natin alam. Dagdag nila, ang umano'y pagiging malapit ni Herbosa sa kampanya ay posibleng paglabag sa anti-graft law, government procurement law of code of conduct for officials and employees. Well, medyo dapat imbestigahan na yan, mga kababayan, kasi delikado po yan, di ba? O, maliban sa pag-imbestiga, hiniling din ng mga kawani ng ombudsman na sa ilalim ng preventive suspicion si Herbosa sa at patawan na posibleng parusang administratibo. Nako, talaga. Ano guys, ano ang masasabi nyo dito, mga kababayan? Ay, alam nyo naman, si PBBM, walang sinasanto po yan. As long as mayroong matibay na ebidensya, sigurado kick out si Secretary Herbosa. Remember that, guys. Believe me and trust me. Kick out yan, maniwala kayo. Pag nakita ng Pangulo na malakas ang ebidensya laban sa kanya, ay, sinasabi ko sa inyo. Grabe pala. Di ba? Ayan o. Ay, nako. Herbosa, nilaglag ng mga DOH employee. Pinaimbestigahan sa pagiging close sa contractors. Goes. Bakit naman kasi ganyan, sekretary? Aba, dapat harapin niya yan. Kailangan may ebidensya para, sure ball, di ba, mga best? But anyway, shout out sa mga Marcos Loyalists, supporters, Filipino, and OFW. Ay, nako, ewan ko. Ano nangyari sa Pilipinas? Bakit gano'n na lang lagi, guys? Kawawa ang bansang ito. At kawawa si PBBM, siya ang napuruhan eh. Di ba? Siyempre siya ang naghalala mga yan eh. But sa kabilang sa kabilang banda naman, hindi na kasalanan ng Pangulo yun. 'Di ba? Bakit sabihin ba ng Pangulo magnakaw ka? Siyempre hindi. Anong malay ng Pangulo kung mahaba ang kamay ng ibang sekretary or ibang employers, 'di ba? Hindi na saklaw ng Pangulo 'yun. Out na siya doon. Wala na siya magagawa kung may kung mayroong klepto nakaw yung yung isang employers na, 'di ba? O di dapat tanggalin. So 'yun mga best, ang aking pinaka-latest update. Ano po ang komento nyo dito? Bahala na kayo magkomento, mga beswa, para naman mayroong makita ang ating mga kababayan. Follow me. And don't forget to like and syempre, follow me, guys. See you again on my next upload. Bye and baboos. God bless Philippines. There's more. Ay, nakaw pa more. Hindi pa naman nakaw.